Anong nangyayari? Hindi ba ako namatay? Ika, 18, alas 9 ng umaga. Hindi ako patay. Muling isinilang ako sa araw ng handaan sa kaarawan ng aking biyenang lalaki. Ginoo, papunta sa residensya? Sa ilog? Hindi ako pampasadang serbisyo. Hindi talaga, pare. B. Pakiusap, Ginoo. Tulungan mo ako. Nagmamadali talaga ako. Hindi ako driver. Sino ang nagda-drive ng Range Rover para sa Uber? Ginoo, pasensya na talaga. Nagmamadali akong mahuli silang nagtataksil. Ano? Mahuhuli silang nagtataksil? Sumakay ka na! Bilis! Wala nang sasabihin pa! Wanda, Victor, sa pagkakataong ito, personal kong ilalantad ang inyong maruruming lihim. Victor, sa pagkakataong ito, personal kong ilalantad ang iyong relasyon sa labas. Ang sarap talaga ng mga talaba na ito. Para akong may maraming enerhiya pagkatapos kumain ng mga ito. Oh, siya nga pala tatay. May pinadala si Ginoong Manalo na mga libro para sa iyo. Ilalagay ko ang mga ito sa itaas para sa iyo. At aayusin ko rin ang iyong kama. Sige, ingatan mo sila. Huwag mong banggain. Walang problema, tatay. Magpapahinga ako mamaya. Kunin mo ako kapag narito na ang lahat. Leo, halika. Yakapin mo ako. Maaari mo bang bantayan si Leo sandali? Titingnan ko ang kusina. Nanay, tapos ka na ba? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Nanay, tutulungan kita. May espesyal akong regalo para sa iyo. Sana magustuhan niyo ito. Nanay, malapit na ba ang hapunan? Malapit na. Nasaan si Leo? Si Wanda ang nagbabantay kay Leo. Bababa ako at tutulong sa iyo. Si Wanda ang nagbabantay sa kanya. Oo, siya ang nagbabantay sa kanya. Napanatag ako. Itinuturing ko siyang aking anak na babae. Kailangan kayong magkasundo. Nanay, noon, immature ako. Mula ngayon, magiging mabuti ako kay Wanda. Yan ang anak ko, Sari. Nanay. Hoy, dapat ba nating anyayahan din sina Ginoong at Ginang de la Cruz? Kaarawan kasi ni tatay. Sama-sama tayong magdiwang. Akala mo ba hindi ko naisip yon? Magkaibigan na ang ating mga pamilya sa loob ng mga dekada. Si Victor ang halos nagpalaki kay Wanda. Malamang darating sila rito. Malapit nang magsimula ang palabas. Wanda de la Cruz, Victor Santiago. Hindi ako makapaghintay na ang inyong mga maruming lihim ay malantad. Iniisip ko kung ano ang magiging itsura ng inyong mga mukha. Natutulog? Halika na. Halikan kita. Miss na miss kita. Naku, huwag kang magmadali. Nandito pa si Leo. Naku, mahal. Kakakain ko lang ng talaba. Para akong walang katapusang enerhiya. Maghanda ka na. Guwapo? Aking matamis na apo. Matulog ka ng mahimbing. Mag-e-ehersisyo si Lolo. Uy, dahan-dahan lang. Nasaktan mo ako dati. Paano kita masasaktan, mahal? And pinalaki kita mula noong bata ka pa. Ginoong Santiago, bakit hindi mo suriin? Hindi ako makapaniwala. 50 taon na si Victor.
Ang bilis ng panahon. Oh, sina Wanda at Daniel nung bata pa, magkasamang pumapasok sa paaralan, parang kahapon lang. Noon, gusto ko pa nga na si Daniel ang maging manugang ko. Pero napangasawa niya si Sari. Oh, siya nga pala, nasaan si Victor? Oh, mahal ko. Paano kita masasaktan? Sa pagkakataong ito, magiging mahinahon ako. Sari, kumpara sa iyong Wanda, hindi kasing mahinahon o maalalahanin. Si Sari ay laging nagrereklamo sa akin tungkol kay Wanda. Ngunit huwag kang mag-alala, kinausap ko na siya. Si Sari ay tila isang mabait na babae. Paano siya naging ganyan sa likuran natin? Sandali. Ano na naman? Sa tingin mo, bigla siyang darating? Relax. Nagluluto siya. Halika rito, mahal. Hindi na ako makapaghintay. Sari, bakit nakatayo ka lang diyan? Halika at bumati. Ginoong de la Cruz, Ginang de la Cruz, Tia, nandito na kayo. Handa na ang pagkain. Kuma na tayo. Nasaan si Daniel? Si Daniel ay kumuha ng cake para kay tatay. Babalik siya agad. Nanay, uwi na ako. Oh, Nasaan si Leo? Si Leo ay kasama ni Wanda. Sa taas. Maupo muna kayo. Susunduin ko sila. ano ang nangyayari? Parang si tatay iyan. Magsisimula na ang palabas. Wanda de la Cruz, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong masisira ka sa harap ng lahat. Tatay, nandyan ka ba? Okay ka ba? Bakit umiiyak si Leo? Ginoong Santiago? Anong problema? Aray, masakit. Sobrang sakit ng ulo ko. Victor, anong nangyayari? Wala. Nabasa ni Leo ang pantalon niya. Pinapalitan ko ang pantalon ni Leo. Buksan mo ang pinto ngayon. Ang lakas ng iyak ni Leo. Baka may diarrhea siya? Tatay, hindi ba si Wanda ang nag-aalaga kay Leo? Nasaan si Wanda? Hindi ba siya kasama mo? Bilis, tago. Tingnan natin, hanggang kailan kayo magtatago? Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa lahat ang tunay mong pagkatao. Tatay, buksan mo ang pinto! Hayaan mo akong makita kung may lagnat na naman si Leo. Tatay, anong nangyayari ngayon? Tatay, buksan ang pinto! Hayaan mo akong makita kung may lagnat na naman si Leo. At narinig ko rin ang boses ni Wanda. Wala rin ba si Wanda doon? Ano ba yung kalokohang sinasabi mo? Paano naman mapupunta si Wanda sa kwarto ng tatay mo? Tama na. Gusto mo bang lalo pang gumulo ang mga bagay-bagay? Iyon ang tatay natin. Sari, talagang nagkamali ako ng paghusga sa'yo. Si Wanda ay pinalaki ng tatay mo mula noong bata pa siya. Tsaka, hindi ba kayo matalik na magkaibigan niya? Hindi ako makapaniwala na sasabihin mo iyon tungkol sa kanya. Eksakto, Victor. At magkaibigan na kami sa loob ng ilang dekada. Kung magpapatuloy kang magkalat ng kalokohan, hindi kita hahayaang makawala ng madali. Kakita ko lang kay Leo na umiiyak ng walang tigil at medyo nag-alala ako. Kapag binuksan na natin ang pinto, Kung wala si Wanda sa silid, saka mo asahan na ang anak ko ay diborsyuhin ka. Tatay, Victor, buksan mo ang pinto ng mabilis. Anong nangyayari? Papasukin mo kami. Pakiusap. Nanay, naaalala ko may extra na susi sa drawer. Kukunin ko ba ito? Si, kunin mo. Siya. Wanda de la Cruz. Sa dati kong buhay, pinatay mo ako. Kaya sa pagkakataong ito, hahayaan ko ang mga magulang mo na makita ang tunay mong pagkatao. Nanay, eto ang susi. Ginoong Santiago, kung malaman ng mga magulang ko ito, tapos na ako. Bakit hindi tumitigil sa pag-iyak ang sanggol na ito? Naku, bilis. Magtago sa aparador na ito. Bakit hindi ko mabuksan ang kandadong ito? Nasira kaya ang kandado? ako na. Bakit kayo sumugod lahat dito? Tinatakot ninyo si Leo. Leo, tumigil ka ng pag-iyak. Shh, tumigil ka na. Tatay, nakita mo ba si Wanda? Nakita ko siyang daladala si Leo paakyat dito kanina. At ngayon, nawawala na siya. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba itinago ko siya sa kwarto? Eksakto, inakusahan mo si Wanda.
Sinabi mong nasa kwarto si Wanda. Ngayon, makikita mo mismo. Wala si Wanda dito. Anong sasabihin mo ngayon? Saan pumunta si Wanda? Paano ko malalaman? Tatay, hindi ba sinabi mong nabasa ni Leo ang kanyang pantalon? Kung gayon, nasaan ang pinalit na pantalon? At bakit may kakaibang amoy ang kwartong ito? Anong kakaibang amoy? Kung may amoy man, amoy ihi lang ni Leo. Binuksan ko na ang bintana. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Sari, tama na. Bukas na ang pinto. Wala si Wanda dito. Tigilan mo na ang akusahan ng tatay ko. Mahal, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Nakita mo ano? Si Wanda ang nag-aalaga kay Leo para sa iyo. Inalagaan niya siya ng mabuti. Hindi ka man lang nagpapasalamat, okay? At araw-araw kang nag-aakusa ng lahat. Kung gusto mong magtagal ang kasal na ito, okay. Kung hindi, hiwalayan mo ang anak ko ngayon din. Tatay, Sari, totoong lumampas siya. Pero nag-aalala siya kay Leo. Sobra lang siyang na-stress. Kaya nag-overreact siya. Kaya ang pag-aalala ay dahilan para akusahan ng biyenan. Ngayon, nilalakas loob niya akong akusahan. Bukas, mananakit na siya at magmumura sa mga magulang. Kung kumalat ito, mawawalan ako ng mukha. Ano na lang ang reputasyon ng kumpanya? Itong si Sari, dapat ay mabuting kaibigan siya ni Wanda. Gumagawa lang siya ng kasinungalingan ng walang pag-aalinlangan. Natatakot akong isipin kung anong mga daya ang ginamit niya para pakasalan si Daniel. Mahal, nakita mo rin. Malinaw na wala si Wanda dito. Humingi ka na lang ng tawad kay Ginoong De La Cruz, Ginang De La Cruz, at tatay. Bukod pa, hindi gagawin ni Wanda ang ganoong bagay. Sumuko ka na. Aminin mong mali ka. Daniel, hindi ka rin ba nagtitiwala sa akin? Sige, dahil wala sa inyo ang naniniwala sa akin, tatawagan ko si Wanda ngayon din. Wanda, natagpuan kita. Sari, tapos ka na bang mag-eskandalo? Kaarawan ni tatay ngayon. Sa araw na ito pa naman, gusto mong lahat ay malungkot? Sari, ang pamilya Santiago ay naging mabuti sa iyo. Hindi ka lang kumalat ng chismis tungkol sa akin, kundi pati na rin tungkol kay Wanda. Mahal, si Wanda ay pinalaki nating dalawa. Paano ko magagawa ang isang bagay na napakapangit? Daniel, kailangan mong kontrolin ang iyong asawa. Sobra na ito. Ang mga katotohanan ay nasa harapan mo. At nag-ieskandalo pa rin siya. Nabaliw na siya. Sige, sige. Sa tingin ko, nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan ngayon. Si Sari ay abala buong umaga. Kumalma tayong lahat. Kumain na tayo. Anong hindi pagkakaunawaan? Ba't ka nakikialam? Sasabihin ko sa iyo, ngayon kailangan mong humingi ng tawad kina Ginoong at Ginang De La Cruz at kay Wanda. Oo, kailangan mong humingi ng tawad. At tara, Si Wanda natin ay mahinahon at madaling pakisamahan. Ngunit hindi iyon dahilan para abihin mo siya. Sa pagsasabi nito, sinira mo ang reputasyon ng ating Wanda. Mahal, humingi ka na lang ng tawad sa lahat para sa pamilyang ito at para kay Leo, okay? Hindi, kailangan kong humanap ng paraan para mailabas siya. Sari, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi, kailangan kong humanap ng paraan para paalisin siya. Mahal, ang nangyari ngayon ay kasalanan ko. Hindi ko naisip ng mabuti. Mula ngayon, magbabago na ako. Sige, Sari, humihingi na siya ng tawad. Bilang nakatatanda, hindi na namin siya sisisihin. Bumaba na tayo para maghapunan. Papalampasin ko na ngayon. Pero mula ngayon, kung mangangahas kang magsalita ng ganyan, mag-ingat ka. Hindi ka nakikilalanin ng pamilya Santiago bilang manugang. Wanda, Siya ang nag-alaga ng anak mo. At ganyan mo siya babayaran? Pagbalik ni Wanda, sasabihin ko sa kanya na imulat niya ang kanyang mga mata. Dahil ngayon ay kaarawan ng iyong biyanang lalaki, pakakawalan ka na namin sa pagkakataong ito. Ginoong De La Cruz, ngayon ang aking kaarawan. Inuman tayo. Magpakalasing tayo ngayon. Mahal, alam kong mali ako. Kaya tawagan mo na si Wanda. Palitan mo siya para sa hapunan. Kundi, lalamig ang pagkain. Yan ang aking mahal. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko siya ngayon. Tatay, mga gamit ni Sari, bakit nasa kwarto mo? At ito? Anong nangyayari? Victor, ikaw. Kaya dito ka nagtatago. Ito,
Baka naihi si Wanda ni Leo. Nagpapalit siya dito at nakalimutan. Ang pabaya ni Wanda. Okay, so paano mo ito ipapaliwanag? Wanda, anong ginagawa mo dito? Oh, mahal ko. Ano ito? Tatay, hindi mo ba iginigiit na wala si Wanda sa kwarto mo? Ano to lahat? Nagpapalit lang ako ng diaper ni Leo. Hindi ko rin alam kailan siya pumasok. Oh, talaga? Ang damit mo. Ano ba yan? Tatay, mali ang pagkakabuto ng shirt mo. Ah. Tumatanda na ako. Minsan nalilito ako. Normal lang yun, di ba? Wanda, ikaw na magpaliwanag? Nasaan ang medyas mo? Hinubad ko kasi mainit. Ano bang masama dun? Siyempre, okay lang yon. Bakit ka nagtago sa closet? Mas malamig ba diyan? Nagtitiklop ako ng damit para kay Ginang Santiago. Kailangan mo ring kontrolin yon? Nagtitiklop ng damit? Sinungaling ka. Wanda, magkaibigan tayo, di ba? Alam ko noong nagpakasal ako kay Daniel, nagalit ka. Pero dahil lang hindi mo siya napakasalan, ay hindi ibig sabihin na pwede kang sumiksik sa kama ng biyanan ko. Ikaw, Mahal? Victor. Tao ka ba? Si Wanda, lumaki sa harap mo. Paano mo nagawa to? Kadiring lalaki ka? Itinuring kitang kapatid. Magkaibigan tayo ng ilang dekada. At ninanais mo ang anak ko? Ito ba ang pagbabayad mo sa akin? Paano ka naging ganito kasama? Wala kang kwenta. Ilang taon ba siyang mas matanda sa'yo? At ako pinapahiya mo ang tatay mo at ako. Pinapahiya mo. Wala akong anak na gaya mo. Hindi mo deserve maging anak ko. Tatay, hindi yan ang akala mo. Hindi ko. Huwag mo akong tawaging tatay. Hindi ka anak ko. Hindi ko kayang harapin ang kahihiyang ito. Tara, alis na tayo. Tatay, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi yun ang akala niya. Wanda, itong medyas sa sahig. Ay ang suot mo noong dumating ka, di ba? Ginang Santiago, pagod lang ako sa pagpapatulog kay Leo at mainit, kaya pumunta ako sa inyong silid para magpahinga sandali. Noong bata pa ako, di ba madalas akong matulog sa inyong silid? Wala naman akong ginawang mali. Kailangan ninyo akong paniwalaan. Ginang Santiago. Oo, hindi yan ang akala mo. Si Wanda ay pinatutulog si Leo at napagod siya at gustong magpahinga. Hindi ko siya maaring patulugin sa silid ni Nasari at Daniel, di ba? At nakalock ang kuwarto ng bisita. Kailangan kong hayaan si Wanda na matulog sandali sa ating silid. Gusto lang magpahinga? Kung gayon, bakit ka nagtatago sa aparador at hindi lumabas? Iyon ay dahil nagsisigawan kayo rito, di ba? Natakot ako na baka hindi ako makapagpaliwanag ng malinaw, kaya sinabi ko sa kanya na magtago sa aparador. Oo, eksakto. Nanay, huwag mong hayaang lokohin kanila. Kung gayon, hayaan mo akong magtanong muli. Itong pointer at mga disposable gloves, ano ang tungkol sa mga ito? Hindi ako naniniwala na luma ang mga ito. Sari, ano ang ibig mong sabihin? Akala ko pa naman matalik na kaibigan kita. Mula nang isilang mo si Leo, tinutulungan na kita, naalagaan siya. Hindi ka nagpapasalamat? Okay lang. Ngayon ako pa ang inaakusahan mo? Pinaparatangan ka? Sari, Pinabayaan na kitang kunin si Daniel. Ano pa ba ang gusto mo? Sinusubukan mo ba akong patayin? Hindi? Oh, naalala ko na. Sari, ngayong araw ikaw ang naglagay ng mga libro na ipinadala ni Ginoong Manalo sa silid na ito, tama? Mahal, naiintindihan ko na. Ito ang mangkukulam na sumisira sa ating pamilya.
Siya ang naglagay ng lahat ng basurang ito sa aking silid. Para isangkot ako at si Wanda, paano siya naging masama? Kung isinasangkot niya ako at si Wanda ngayon, bukas mananakaw niya ang pera ng kumpanya. Siya ang tunay na kontrabida. Pumasok ka ba sa silid na ito ngayong araw? Hey, ako ay pumasok sa silid na ito ngayon. Pero wala akong ginawa sa mga ito. Paano mo masasabing hindi ikaw? Ikaw lang ang pumasok ng palihim sa silid na ito. Inaasahan mo bang maniniwala ako sa iyo? Na may relasyon sa labas ang iyong biyenan at si Wanda? Ang kapal mo! Nanay, hindi ko ginawa. Wala akong ginawa. Sorry. Nagsisinungaling ka pa rin hanggang ngayon? Talagang pinaghirapan mo na isangkot si Wanda kahit na ipinagwawalang bahala mo ang reputasyon ng iyong biyenan. Paano mo nagawa ang ganito? Daniel, tingnan mo ang napangasawa mong kahangahangang asawa. Akala mo ba madali para sa nanay mo at sa akin na palakihin ka? Tatayo ka lang ba at hahayaan ang mangkukulam na ito na sirain ang pamilyang ito? Paano ako magkakaroon ng tiwala na ipagkatiwala sa iyo ang kumpanya? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kung hindi mo siya hiwalayan, huwag mo nang asahan na mamana ang aking kumpanya. Tatay, anong sinasabi mo? Hindi ako makikipaghiwalay kay Sari. Napakabata pa ni Leo. Paanong mabubuhay siya nang wala ang kanyang ina? Sigurado akong isang hindi pagkakaunawaan lang ito. Humihingi ako ng tawad sa ngalan ni Sari. Ikaw, Nanay, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Kung hindi ka maniwala sa akin, wala na akong masasabi. Alam kong lagi mo akong tinututulan. Sa puso mo, kahit anong gawin ko, hindi ako makahahabol kay Wanda. Ngayon ay walang pinagkaiba. Nasa harap mo mismo ang ebidensya, pero hindi mo pa rin ito pinaniniwalaan. Kumakampi ka kay Wanda para siraan ako. Kung ganoon, dadala ko na lang si Leo at aalis. tigil! Sino nagsabing maaari mong kunin si Leo? Maaari kang umalis, pero iwan mo ang apo ko. Tama, hindi mo maaaring kunin si Leo. Nanay, tatay, tumigil kayo. Hayaan mo siyang umalis kung gusto niya. Sinasabi ko sa iyo, kung aalis ka ngayon, bukas ay makakahanap ako para kay Daniel ng isang babaeng kasing galing ni Wanda para maging asawa niya. Ginoong Santiago, anong sinasabi ninyo? Sige, gawin mo ang gusto mo. Tatay, sinabi ko sa iyo, hindi ako makikipaghiwalay kay Sari. At walang paraan na makikipagrelasyon ako kay Wanda. Tigilan mo na, tatay. Huwag mo akong pilitin. Anong sinabi mo, Daniel? Ipinapakita ng iyong ama sa iyo ang malinaw na landas. Tututol ka ba talaga sa iyong pamilya para sa babaeng tulad niya? Ang yaman ng pamilya Santiago, ayaw mo ba nito? Hanggat hiwalayan mo ang babaeng ito, ikaw ang nag-iisa kong anak na lalaki. Iiwan ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Sinabi ko, hindi ako makikipaghiwalay kay Sari. Ang yaman ng pamilya, ibigay mo kung kanino mo gusto. Dahil pinipilit ninyong umalis si Sari, aalis na lang ako at isasama ko si Sari at si Leo. Tara, alis na tayo. Ikaw na walang utang na loob. Daniel, ikaw. Ay. Victor, anong bigla ang problema? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Anong nangyayari? Tingnan mo, pinagalit ni Sari si Ginoong Santiago. Pinasama niya ang pakiramdam niya. Si Sari ay talagang, Victor, ayos ka lang ba? Ginang Santiago, sasabihin ko sa iyo, hayaan mo munang dalhin si Ginoong Santiago sa ospital at tingnan kung ano ang problema. Tungkol naman sa mga magulang ko, maaari mo bang ipaliwanag sa kanila, Ginang Santiago? Pagkatapos ng lahat, sila ang mga magulang ko. Ayokong magkamali sila ng tingin sa akin. Wanda, iwan mo sa akin ang mga magulang mo. Huwag kang mag-alala. Sige, pakidala si Ginoong Santiago sa ospital. Salamat sa abala. Siguraduhin mong alagaan siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala, Ginang Santiago. Salamat, Wanda. Mahal, alam kong hindi ito patas sa iyo. Pero kumalma ka muna. Ipapaliwanag ko ito kay tatay. Tiyak na maiintindihan ka niya. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Ako, matigas ang ulo? Daniel, hindi ka pa rin naniniwala sa akin, di ba? Sige, kahit ikaw ay hindi naniniwala sa akin. Mahal, naniniwala ako sa iyo, pero siya ang tatay ko. Kung walang konkretong ebidensya, maaari ba tayong magbiro tungkol sa ganyan? Pakiusap, huwag ka nang magalit, mahal. Iyon ay dahil huli na tayong nakarating doon. Kung mas maaga tayo, nahuli sana natin silang nagsasagawa ng panloloko at hindi magkakaroon ng ganoong problema. Maniniwala na lang ako sa sinasabi mo, pero ang ganitong bagay, kailangan pa rin ng ebidensya. Mag-isip tayo ng ibang paraan para makahanap ng ebidensya, okay? Huwag ka lang magalit. May punto si Daniel. Kung aalis ako ngayon, lahat ng pagsisikap ko ay masasayang. Victor, Wanda, dahil gusto ninyong maglaro, makikipaglaro ako hanggang dulo. Hahanap ako ng ebidensya ng relasyon ninyo sa labas. Hintayin ninyo. Sige, mahal, ikaw lang ang meron ako. Kailangan mong maniwala sa akin, okay?
Ano itong pagmamahalan sa liwanag ng araw? Hindi ba kayo aalis? Bakit hindi pa kayo umaalis? Nanay, napagtanto ni Sari na mali siya. Pakiusap, wag mo nang dagdagan ang hirap para sa kanya. Ang tatay mo ay dinala sa ospital ni Wanda at kailangan mong humingi ng tawad kay Ginoong de la Cruz at kay Ginang de la Cruz. Pumunta ka sa ospital at tingnan ang tatay mo. Tingnan kung gaano ito kalubha. Okay, nanay. Aalis na ako. Mahal, pupunta muna ako sa ospital para makita ang tatay ko. Pakiusap, alagaan mo si Leo sa bahay. Hoy, matandang kaibigan. Kailangan ko ng pabor mula sa iyo. Wanda, akala mo nakatakas ka? Akala mo ligtas ka? Akala mo wala akong alam sa'yo? Ipapaalam ko sa lahat na may anak na kayo. Ginoong Santiago, seryoso ito. Natatakot ako na hindi natin ito maililigtas. Kailangan nating putulin ito. Hindi pwede, Doc. Wag. Ito ang pagkatao ko, ang pinag-uusapan. Doc, wala bang ibang paraan? Kailangan mong iligtas ito, ang sobrang ligaw ng pamumuhay mo. Sa alinmang paraan, dapat kang makahanap ng kasiyahan sa pamamagitan ng agham at kalusugan. Oo, Doc. Napagtanto ko na mali ako. Kailangan mong iligtas ito, kahit ano paman. Sige, magsagawa muna ako ng masusing pagsusuri. Pagkatapos ng pagsusuri, gagawa ako ng tiyak na plano ng paggamot. Sige. Binibining de la Cruz, masama ba ang pakiramdam ninyo? Hindi ko alam kung ano ang problema. Parating nasusuka ako kamakailan. Ganoon ba? Papasamahin ko kayo sa isang nurse para sa check-up. Dito po, Binibining de la Cruz. Sige, Hubarin mo ang sinturon mo. Ziga. Diyos ko, mawawala ba talaga ito? Sige, isuot mo na ang pantalon mo at lumabas ka. Doc, ano na? May pag-asa pa ba? Ginoong Santiago, may magandang balita ako. Sinuri ko lang kayo at maaari nating subukan ang konserbatibong paggamot para mas mabilis itong gumaling. Gayunpaman, Magaling. Basta, hindi ito putulin. Okay na. Pero ano ang sasabihin mo? Dr. Reyes, Narito ang report ng pagsusuri ni Binibining de la Cruz. Sige, maaari ka nang umalis. Doc, ano ang problema sa akin? May sakit ba ako? wow, congratulations. Buntis ka. Ay, maupo ka. Ingat. Dahil bagong buntis ka, kailangan mag-ingat. Walang mabigat na gawain. Panatilihing kalmado ang emosyon. Iwasan ang anumang makakaapekto sa sanggol. Sige. Mag-ingat kami. Doc, Ikaw rin, talagang bawal ang magbuhat o mag-ehersisyo. Magre-reseta ako ng gamot. Kung mayroong lumitaw, bumalik para sa follow-up. sige. Ingat, mahal. Dahan-dahan lang. Hindi ka na nag-iisa. Dahan-dahan. Ginoong Santiago. Hindi pa ako tapos. Siya ay na-diagnose na may sterility ilang taon na ang nakalipas. Imposibleng makapagbuntis siya ng sino man. Pero matanda na siya ngayon, malamang wala na siyang pakialam. Sasabihin ko sa kanya sa susunod na check-up. Ginoong Santiago, tingnan nyo, buntis na ako ngayon. Ang relasyon natin, gaano pa ba nyo itong itatago? Ginoong Santiago, bata pa ako, at dinadala ko ang anak nyo. Oh, mahal. Sabi ng doktor hindi ka dapat magalit. Ano pang hinihintay mo? Hindi, umuwi ka ngayon din at hiwalayan ang matandang bruhang yan. Palayasin mo siya. Bigyan mo ako ng tamang pwesto. Halika rito. Huwag kang magalit. Huwag kang mag-alala. Hindi na magtatagal bago kita pakasalan ng marangya. Hindi na ako makapaghintay kahit isang minuto. Gusto mo ba maipanganak ang ating anak na walang tamang katayuan? Kung gayon, ano ako at ang bata para sa iyo? Ano kaya ang iisipin ng mga tao sa akin? Kung hindi mo siya hiwalayan, pupunta ako ngayon at magpapa-abort. Sinta, Awa na lang? hindi mo magagawa yan. Pagkatapos nito, sasang-ayon ako sa kahit anong sabihin mo. Okay? Sabihin mo lang. Alam mo na ikaw lang ang nasa puso ko. Hindi mo kailangang hiwalayan siya ngayon. Pero dinadala ko ang anak mo. Walang katiyakan ng bata. Hindi pwede yan. Gusto kong ibigay mo ang kalahati ng shares ng Grupo Santiago sa bata. Ito ang anak mong lalaki. Okay, walang problema. Ang Grupo Santiago ay tiyak na may kalahati para sa bata. Masaya ka na ba ngayon? Sinta, umuwi muna tayo. Hindi, gaano pa ba pagdating? Paano kung ganito? Bago ipanganak ang bata,
ako na ang mamamahala ng kanyang shares para sa kanya. Sa ganun, pareho kaming mabubuhay ng maayos ng bata. Ano pang inaalangan mo? Ang laki ng pressure na nararamdaman ko para makasama ka. Ngayon buntis pa ako sa anak mo. Ganito mo ba ako tratuhin? Hindi naman sa ayaw ko ibigay sa iyo. Kasi, Ginoong Santiago, ngayon sa tiyan ko, dinadala ko ang sarili mong anak na lalaki. Wala bang R&D department ang kumpanya mo? Gusto kong ipagawa kay Daniel, ibigay sa akin ang posisyon ng punong project manager. Pagkatapos, aalagaan ko ang pagbubuntis at isisilang ko ang bata. ito. Hindi mo ba ako inilalagay sa mahirap na sitwasyon? Kung gayon, magpapa-abort ako ngayon din. Okay, sige. Pumapayag ako. Huwag kang mag-eskandalo. Pumayag na ako. Okay? Pero pag uwi natin, huwag kang magsabi ng kahit anong padalos-dalos. Kailangan nating dahan-dahanin ang diborsyo. Mabuti naman. Oh, natatakot talaga ako sa iyo. Tigilan mo na ang pagsasabi ng pagpapa-abort. Malulungkot ang anak natin kapag narinig yan. Umuwi na tayo. Tatay, ayos ka lang ba? Hindi pa ako patay. Ang mangkukulam na iyon. Bumalik siya sa kanyang mga magulang, di ba? Tatay, alam ni Sari na nagkamali siya. At si Leo ay napakabata pa. Hindi siya maaring walang nanay. Kahit na isaalang-alang na siya ay nagbigay ng apo na lalaki sa pamilya Santiago, hindi mo ba mapapatawad si Sari ngayong isang beses? Patawarin siya? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi dahil sa aking apo, pinalayas ko na sana siya noon pa. At ipinagtatanggol mo pa rin siya? May kahulugan pa ba ako sa iyo, tatay? Sa palagay ko ikaw ay naengkanto ng mangkukulam na iyon. Victor, kumalma ka. Kakagaling lang namin sa ospital. Isipin mo. May punto si Daniel. Kailangan talaga ni Leo ang kanyang nanay ngayon. Kahit nagalit ka kay Sari, hindi mo pwedeng hayaang magutom si Leo. Ikaw ang nagpalaki kay Daniel ng sobra-sobra. Sige, hayaan mo siyang manatili. Pero mas mabuting bantayan mo siya para hindi siya gumawa ng iba pa. Sa tingin ko hindi siya makukontento hanggang sa wasakin niya ang pamilyang ito. Sige. Salamat tatay. Pangako ko, babantayan ko si Sari. Hindi na niya uulitin. Ang posisyon ng head ng R&D ay pansamantalang hahawakan ni Wanda. Ituring mo itong kabayaran para kay Wanda. Ayos lang ako kay Wanda na maging head ng RD. Ako na ang bahala dito. Tatay, hindi pamilyar si Wanda sa mga proyekto ng kumpanya. Bukod pa riyan, wala siyang karanasan sa larangang ito. Ang gawin siyang punong project manager ng R&D. Mukhang hindi tama iyon. Ano ang problema doon? Ako mismo ang nagsanay kay Wanda. Mas alam ko ang kaya niya kaysa sa iyo. Marami siyang naiambag sa kumpanya. Ang pagiging punong project manager ng pananaliksik at pagpapaunlad ay perpekto para sa kanya. Tigilan mo na ang pag-aalala sa wala. Manatili ka sa iyong asawa at mag-isip sa bahay. Kung gagawa pa siya ng anumang kalokohan, huwag mo akong sisihin kung maging mahigpit ako. Palalabasin ko kayong dalawa, pati na ang sarili kong anak. Tatay, unahin mo ang iyong kalusugan. Huwag kang magalit. Ngunit ang mga bagay sa kumpanya ay hindi para sa kung sino lang. Huwag mong ituring ang R&D na parang laro. Bukod pa riyan, bago pa lang si Wanda sa posisyon. Hindi maiwasan ang mga pagkakamali. Iniisip ko ang ikabubuti ng kumpanya. At si Sari, siya. Tatay, nagkamali ako ngayong araw. Minaliit kita. At tungkol kay Wanda, makatarungan lang bigyan siya ng kompensasyon. Tatay, Wanda, humihingi ako ng paumanhin sa inyong dalawa. Sari, bakit ka narito? Alam mo, hindi kita masisisi kailanman. Magkaibigan tayo. At alam kong hindi ka ganoong uri ng tao. Lahat iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Tama ba? Hindi pagkakaunawaan. Huwag mo namang pilitin si Daniel na umalis sa kumpanya. Paano kung ganito? Hayaan si Wanda na pumunta sa kumpanya at tulungan si Daniel sa pagpapatakbo. Maganda iyon, di ba? Oo, tatay. Kung makakapunta si Wanda at mabahagi ang ilan sa pasanin ni Daniel, magiging mas madali para sa kanya. Madali para sa iyo sabihin. Iniisip ko talaga kung ano ang binabalak mo. Kung ganoon, Wanda, mag-ulat ka sa kumpanya bukas. Sumali ka kay Daniel sa R&D at magtrabaho sa proyekto. Ano ba ang binabalak ko? Malalaman mo sa lalong madaling panahon. Sari, huwag kang mag-alala. Talagang tutulungan ko si Daniel para magkaroon siya ng mas maraming oras para sa iyo at kay Leo. Dahil naayos na ang hindi pagkakaunawaan, aalis na ako. Mahal, ano ba ang iniisip mo? Sinabi mo lang na nanloloko sina Wanda at tatay. Ngayon, pinapasok mo siya sa project team? Mahal, hindi mo ba gustong makita ang ebidensya mismo? Sa lalong madaling panahon, titiyakin kong makikita mo ito.
Mahal, anong ginagawa mo? Kanina lang, determinado ka pa na ilantad si Wanda. Bakit hindi ka lang humingi ng tawad sa kanya, kundi hinayaan mo pa siyang pumasok sa kumpanya para makipagtulungan sa akin sa proyekto? Mahalagang posisyon iyan sa kumpanya. Hindi ka ba natatakot na magdulot siya ulit ng gulo? Sumusuko ka na ba? Mahal? Sa tingin mo ba ako'y uri ng tao na madaling sumuko? Mahal? Ano? Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko sa'yo, dahil gusto nating makahanap ng matibay na ebidensya, kailangan natin siyang bantayan ng malapitan at hintayin siyang magkamali. Pagkatapos, mahuhuli natin sila sa akto. Kapag nangyari iyon, hindi na maitatanggi ang ebidensya. Kahit anong tanggi niya, hindi na maniniwala si nanay sa kahit anong sasabihin niya. Mahal, ikaw lang ang meron ako. Kailangan mong maniwala sa akin. Sige, mahal. Paano mo kailangan ng tulong ko? Okay, naiintindihan ko. Sana sa pagkakataong ito ay mapatunayan mo na nagsasabi ka ng totoo. Hoy, matandang kaibigan! Kumusta ang pagtitipon ng ebidensya? Gaano katagal bago natin makuha ang detalyadong ulat? Huwag kang mag-alala. Kumpirmado na namin na buntis si Wanda. At saka, May nahanap akong kawili-wili tungkol sa biyenan mong lalaki. Kailangan ko munang makasigurado. ipapaalam ko sa iyo pagkatapos. Sige, kung may balita ka, kailangan mong ipaalam agad sa akin. Nagpapasalamat ako sa tulong mo. Tiyak na. Binibining de la Cruz. Narito ang hiniling mo. Ang ulat pinansyal ng nakaraang ilang taon at malalaking gastos sa proyekto. Lahat nakaayos para sa iyo. Iwan mo na lang. Sige, aalis na ako. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Sandali, Ginoong Evangelista. Alam mo namang kakatanggap ko lang ng posisyong ito. Marami akong kailangang pakinisin na ugnayan, lalo na sa mga may-ari ng sapi at mga pangunahing kliyente. Kailangan kong kumuha ka mula sa maliit na pondo at i-advance mo sa akin ang 3 milyong piso. Ihahanda ko ito bago magtanghali. Binibining de la Cruz, labag ito sa patakaran. Limitado ang maliit na pondo. Ang malalaking pag-withdraw ng pera ay nangangailangan ng pirma ni Ginoong Santiago. Wala akong kapangyarihang aprubahan ito. Bukod pa, walang magandang dahilan. Sinasabi mo ba sa akin kung anong gagawin? Huwag mong kalimutan, ako ay personal na hinirang ni Ginoong Santiago. Ang aking mga salita ay mga salita ni Ginoong Santiago. Kung mangahas kang sumuway sa akin, sumusuway ka kay Ginoong Santiago. Sino ka ba sa akala mo? Pakisabi mo sa akin, anong karapatan mong mag-lecture? Mas mabuting mag-isip ka. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Ako ang mananagot kung may mangyaring mali. Pero kung sisirain mo ang mga plano ko, papauwiin kita agad. Opo, Binibining de la Cruz. Maghanap ako ng paraan. Gayunpaman, Tagapangulong Santiago, ang proseso ng pag-apruba at pirma. Nasa ospital si Tagapangulong Santiago at nagpapagaling. Huwag mong alalahanin si Daniel. Ikaw na ang bahala. Kaya, humanap ka ng paraan para makumpleto ang proseso. Tungkol sa pirma ni Tagapangulong Santiago, kukunin ko mamaya. Bago magtanghali, dapat nasa mesa ko na ang pera. Opo, bago magtanghali. 3 milyong piso na cash. Titiyakin kong nasa mesa mo ito. Kunin mo ang mga gamit mo at lumabas ka. Opo. Ginoong Santiago, si Binibining de la Cruz ay humiling na maghanda ako ng 3 milyong piso para sa gastusin sa entertainment. Ngunit kung wala ang inyong pirma, hindi ko ito mabibigay sa kanya. Sinabi rin ni Binibining de la Cruz na bago magtanghali, gusto niyang makita ang pera sa kanyang mesa. O kaya ay sisibakin niya ako. Mukhang tama ang asawa ko. Gumagalaw na talaga siya. Sobrang impatient. Sige, nakuha ko. Bigyan mo siya ng pera. Opo, Ginoong Santiago. Kain pa. Wanda, ang sipag mo ngayon. Sa project team, maayos naman ang lahat, di ba? Pagod ka? Salamat po, Ginoong Santiago. Ayos lang, nagsisimula pa lang ako. Normal lang na maraming gagawin at hindi madali ang mga staff. Pero huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Wanda, ang sipag mo lately. Kumain ka ng isda para lumakas ka. Wanda, anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi naman, pero pamilyar ang paulit-ulit na pagsusuka na ito. Parang noong buntis ako. Oo. Parang noong buntis si Sari kay Leo. Eksakto. Nanay, baka buntis si Wanda? Anong kalokohan yan? Sa tingin ko, pagod lang si Wanda sa trabaho. Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam. Tama. Wala pang ang boyfriend si Wanda. Stress sa trabaho siguro. Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam. Sari, pumunta ka sa banyo at tingnan mo siya. Sige nanay, titingnan ko siya. Wanda, anong nangyayari?
Parang noong buntis ako. Eksakto, nasusuka ka sa amoy ng isda lang. Okay lang ako, Sari. Baka napagod lang ako lately. Medyo sumasakit ang tiyan ko. Bumalik ka na at kumain, okay? Magmumug lang ako at babalik agad. Ikaw na ang bumalik, okay lang ako. Wanda, kailangan mo talagang alagaan ang sarili mo. Sige, Sari. Okay lang ako. Umuwi na tayo. Wanda, okay ka ba? May nakain ka bang masama? Salamat, Ginang Santiago. Wala yon. Sumasakit lang ng konti ang tiyan ko. Magpapahinga na ako. Teka, Wanda, may itatanong ako sa'yo. Ngayon, sinabi sa akin ni Ginoong Evangelista na maghanda ng 3 milyong piso para sa'yo. Para saan mo kailangan ang perang yan? Daniel, anong ibig mong sabihin? Ang ganyang kaliit na pera ay wala sa kumpanya, di ba? Tsaka, baguhan pa lang ako. Ano bang masama sa paggastos ng konti para mapadali ang trabaho? Wanda, binibigyan ka lang ni Daniel ng magiliw na paalala. Ang mga approval ng kumpanya ay dapat sumunod sa tamang proseso. Ang mga account ay dapat malinaw at transparent. Kung hindi, magkakaroon ng problema ang kumpanya. Parang si Daniel ay nagsisimula ng magbantay laban sa akin. Kailangan kong kunin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Santiago sa lalong madaling panahon. Ginoong Santiago, tingnan mo si Daniel. Bilang punong project manager, wala ba akong kahit na ganitong maliit na autoridad? Sige, tungkol dito. Si Wanda ay nakipag-usap na sa akin tungkol dito. Naaprubahan ko na. Hindi mo na kailangang patuloy na magtanong. Tatay, hahayaan mo na lang ba siya na gawin ito? Magkakagulo ang kumpanya. Manahimik ka. Tapos na. Nagtitiwala ako kay Wanda. Kung may oras kang makialam, bakit di mo asikasuhin ang sarili mong asawa? Ginoong Santiago, hindi ako maganda ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Siguro dahil nagkakagulo si Mahal. Ito ang anak mo. Hindi mo siya pwedeng balewalain, di ba? Pero tingnan mo yung taga-finance. Pumunta ako sa finance ngayon para humingi ng 3 milyong piso. Gusto kong pumunta sa ospital para magpa-check up kung sakaling may problema si Mahal. Pero nagdahilan yung taga-finance at tumangging ibigay sa akin. 3 milyong piso lang naman. Ginoong Santiago, pwede bang gawin mo ang isang bagay tungkol dito? Naku. Mahal ko, kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang, okay? Bibigyan kita kahit magkano. Huwag ka nang pumunta sa finance. Kasi may sariling patakaran at regulasyon ng finance para hindi magalit ang mga dating may-ari ng sapi ng kumpanya at hindi sila malungkot. Ano bang meron sila para maging malungkot? Ang kumpanyang ito ay kalahating pag-aari ni Mahal. At saka, humingi lang ako ng 3 milyong piso. Ang kuripot, ang damot, hindi ba ginagawa ko ito para sa ating Mahal? Gusto ko lang siyang isilang na malusog. Sige, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Kapag ipinanganak na ang ating Mahal, ibibigay ko ang kalahati ng mga sapi ng kumpanya kay Mahal. Isipin mo na itong regalo sa kaarawan. Talaga? Siyempre, kailan pa ba ako nagsinungaling sa'yo? Ginoong Santiago, ano naman ako? Ako ang nagbubuntis. Mahirap to. Kailangan mo akong tulungang mabawi ang lakas ko. Kung kumain ako ng maayos, lalaki si Mahal na malakas at malusog. Sige, maghintay ka rito. Pupunta ako sa finance sandali. Papunta ko sila para maglipat ng isa pang 3 milyong piso sa account mo. Gamitin mo yung pera para palakasin ang katawan mo. Bumili ka ng mga bitamina. Hindi pwedeng magdusa ang ating Mahal. Mabuti naman. Ito, halik para sa'yo. Oh, mahal ko. Melt na melt ang puso ni Ginoong Santiago sa'yo. Tigilan mo yan. Ikaw. Nakakabaliw ito. Hindi ko akalain na si Tatay at si Wanda talagang magkabit. Mahal, buti na lang sinabi mo sa akin na mag-ingat. Sa opisina ni Wanda naglagay ka ng nakatagong kamera. Ipapakita ko ang video kay nanay ngayon at sasabihin ko lahat kay nanay. Sandali. Ito lang. Nagdududa ako na si nanay. Maniniwala. Ito ay matibay na ebidensya. Bakit naman hindi siya maniniwala? Huwag kang magmadali. Alam mo, kung paano nila pinipilipit ang katotohanan. Huwag kang mag-alala. Mayroon pa akong ebidensya. Wala sa kanilang dalawa. Ang makakalusot. Mahal, ano pang ibang ebidensya ang mayroon ka? Sabihin mo sa akin agad. Tiyak na makukuha ko ang ebidensya. Pero, ang ebidensyang iyon ay hindi darating hanggang sa mamaya. At sa ngayon, si Tatay ay nagpapatakbo pa rin ng kumpanya. Kailangan nating tipunin lahat ng ebidensya na makakatulong kay nanay. Mabilis. Sisiguraduhin ko na ang dalawang iyon ay hindi kukuha ng kahit isang sentimo mula sa pamilyang ito. Kailanman,
Kumusta, matandang kaibigan? Nakuha mo ba ang ebidensya? Wait, Ang pagsusuri sa pagbubuntis ni Wanda ay handa na. Maaari kang dumaan para kunin ito, at may isa pang ulat tungkol sa sanggol, pero mga ilang oras pa. Ipadala ko sa iyo sa sandaling makuha ko ito. Galing! Salamat! Pupunta ako dyan agad. Mahal, kailangan kong lumabas ngayon. Nakapagtipon tayo ng higit pa ebidensya na pabor sa atin. Ipaalam mo sa akin. Kung gagawa sila ng hakbang, tawagan mo ako agad. Huwag kang mag-alala, mahal. Mahal, baka huwag sabihin kay nanay ang tungkol dito muna. Natatakot ako na sobra para sa kanya. Si, Ginoong Santiago, sumisipa na naman ang sanggol. Halika, damhin. ang munting ito ay sumisipa na naman ng malakas. Kamukha niya ako. Anak ko yan. Siyempre, ang sanggol ay namimiss muli ang kanyang tatay. Ginoong Santiago, kailangan mong alagaan ng mabuti ang sanggol. Natural. Anak ko siya pagkatapos ng lahat. Ngayon, para kay Daniel, siya ay lubos na naloko ng bruhang iyon. Kung patuloy siyang sumasalungat sa akin, ibibigay ko ang buong kumpanya sa ating anak na lalaki. Wala siyang makukuhang sentimo. Hahaha. Talaga? Ginoong Santiago, sinabi mo iyan, mas mabuting tuparin mo ang iyong pangako. Hahaha. Siyempre, kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Hanggat ikaw at ang sanggol gawin ang sinasabi ko at manatili ka sa akin. Pero paano kung ang tiyan ko ay masyadong malaki? Paano kung si Ginang Santiago ay mapansin? Hindi tayo pwedeng magmadali. Maghintay ka lang ng kaunti pa. Ako na ang bahala sa lahat. Lagi mo na lang sinasabi sa akin na maghintay. Ginoong Santiago, talagang nababahala ako dito. Wanda, kasalanan ko. Ano ang gusto mo? Babawi ako sa'yo, okay? Huwag kang magalit. Hindi ito maganda para sa ating sanggol. Sinabi mo yan. Kaya, kalahati ng mga ari-arian ng kumpanya sa hinaharap ay mapupunta lahat sa sanggol. Bakit hindi mo na lang ako hayaang mga siwa ngayon? Ilipat ang kalahati ng shares ng kumpanya sa akin. Alam ko na, lahat ng mga matatamis mong salita ay para lang lokohin ako. Hindi mo man lang ako bigyan ng ganoon kaliit na kabayaran. Nababahala ako. Pupunta ako sa ospital ngayong hapon at magpapa-abort. Hintayin mo. Bakit mo pa paulit-ulit na binabanggit ang pagpapalaglag? Hindi ba tayo nagkasundo na hindi ito banggitin? Sige, pangako, ha? Maya-maya, papadraft ko sa abogado ang kasunduan sa paglilipat ng sapi. Ililipat ko ang kalahati ng shares ng kumpanya sa iyo. Masaya ka na ba ngayon? Ibig sabihin may shares na ako. Paano naman ang mga matatanda sa kumpanya? Paano kung hindi nila tanggapin? Ikaw ang ina ng anak ko. Sino ang maglalakas loob na tumutol? Kaya, tatawag ako ng pulong ng lupon ng tahimik. At doon ko iaanunsyo. Masaya ka na ba ngayon? Alam ko na! Ikaw na talaga, Ginoong Santiago. Kapag nakuha ni Victor ang kasunduan sa paglilipat ng sapi, kahit ayaw niyang magsabi ng totoo, wala na siyang magagawa. Nandito na lahat. Isa ay ang ulat ng pagbubuntis ni Wanda. Ang isa pa ay ang paternity test report ng sanggol. Ang resulta? Tingnan mo mismo. Salamat matandang kaibigan. Huwag kang mag-alala. Nagdesisyon na ako. Ang ulat na ito, iaabot ko ito sa tamang oras sa taong higit na nangangailangan nito. kumusta, matandang kaibigan? Kung kailangan mo ng legal o anumang tulong, magtanong ka lang. Pinirmahan ni tatay ang kasunduan sa paglilipat ng sapi. Ibinigay ang kalahati ng kumpanya kay Wanda nang walang kahirap-hirap. Tatay, iyon ang legasiya na ikaw at si nanay ay pinaghirapan ninyong buuin sa isang buhay. At ibinigay mo lang sa taong iyon ng walang kapalit. Paano mo ito nagawa kay nanay? Daniel, anong problema? Bakit ang galit mo? Nawalan na ng bait si tatay. Inilipat niya ang kalahati ng shares ng kumpanya kay Wanda. Tatanungin ko siya kung bakit. Para ba lahat iyon sa babaeng iyon? At sa bastardo sa kanyang tiyan? Daniel, kumalma ka. Nasa kumpanya tayo. Ibig mong sabihin pinirmahan na ni tatay ang kasunduan sa paglilipat ng sapi? Binigay ang kalahati ng equity kay Wanda? Oo. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng impluensya ang babaeng iyon ang ginamit kay tatay? Napirmahan na ang kasunduan sa paglilipat ng sapi at magkakaroon ng pulong ng lupon para ianunsyo ito. Huwag kang mag-alala. Si nanay ay may-ari din ng kalahati ng kumpanya. Hindi iyon madaling makuha ni Wanda. Basta't iharap natin ang ebidensya ng panloloko ni tatay sa pulong ng lupon, mapapaalis natin si tatay ng walang anuman. Ano? Sinasabi mo bang niloko rin ni Wanda si tatay? Magkasabwat sila, parehong masasama. Tingnan mo, nung hinabol ka ni Wanda,
para sa pera ng pamilya Santiago. Plano niya lahat yan para makuha agad ang shares ng kumpanya. Nakipagtalik siya sa ibang lalaki at nagbuntis para pilitin si tatay. Oh, Wanda. Magkasama tayong lumaki. At ikaw, para sa pera, bababa ka ng ganito. Hindi ko hahayaang makatakas ka. Hinding-hindi. Kaya bumalik ka na at kunin si nanay. Aantayin ko sila. Sige, mahal. Mag-ingat ka. Hintayin mo ako. Huwag kang mag-alala. Mga miyembro ng Lupon, tinawag ko kayo ngayon ng biglaan para mag-anunsyo. Tulad ng alam ninyo, naghahanap ako ng kahalili. Kaya pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, napagpasyahan kong ilipat ang 50% ng aking shares sa Grupo Santiago kay Wanda de la Cruz. Wanda, kahit bata pa, napakahusay. Naniniwala ako na aakayin niya ang kumpanya sa bagong taas. Dalhin ang mga dokumento. Para sa isang malaking bagay ng mana ng kumpanya, bakit wala si Denyo? Ginoong Santiago talaga sa ganitong mahalagang bagay. Hindi man lang niya ipinaalam kay Daniel. See? Ako ang nagpapasya sa equity ng kumpanya. Gusto kong ilipat ang mga bahagi. Siyempre, ako ang may huling desisyon. Ginoong Santiago, ang paglipat ng 50% ng equity, hindi ba iyon parang iniiwan si Daniel? Ginoong Santiago, pagkatapos ng lahat, si Daniel ay sarili mong anak. Hindi ibigay ang equity sa iyong anak, kundi sa isang tagalabas kung lumabas ang balita. Hindi ba tayo pagtatawanan ng mga tao? Oo, nakita nating lahat ang kakayahan ni Daniel. Nasaksihan natin ang mga ito. Kung mamana niya ang iyong equity at pamamahalaan ang kumpanya, lubos kaming sasang-ayon. Tungkol naman kay Wanda de la Cruz, sa totoo lang, sa tingin ko ay hindi siya kaya na patakbuhin ang kumpanya. Bukod dito, Wanda, para sa personal na dahilan, inilipat ang mga pondo ng kumpanya. Sa ganito pa lang, paano namin siya pagkakatiwalaan sa kumpanya? Para sa bagay na ito, hindi ka pa nagbibigay ng paliwanag sa amin. Makinig kayo, mga may-ari ng sapi. Kinukuwestiyon ba ninyo ang desisyon ni Ginoong Santiago? Sa tingin ko nakalimutan ninyo ang kumpanyang ito ay pag-aari ng pamilya Santiago. Hindi ba? Alam ko na ang lahat ay may pinakamabuting intensyon para sa kumpanya. Ngunit, nagdesisyon na ako. Ibibigay ko ang kalahati ng kumpanya kay Wanda. Umirma na ako. Tapos na. Sandali. Lahat may sasabihin ako. Wala si Daniel. Ngayon, ako ang dadalo sa pulong ng Lupon bilang kapalit niya. Sari, ito ay seryosong bagay ng kumpanya. Ano ang alam mo? Lumabas ka na ngayon. Tatay, hindi lamang ako miyembro ng pamilya Santiago. Asawa rin ako ni Daniel, tungkol sa mahahalagang bagay ng kumpanya. Dahil wala si Daniel, kinakatawan ko siya sa pulong ng Lupon. Sari, sapat na ang kaguluhan. Gusto mo ring makialam? Mas mabuti pang papuntahin mo si Daniel? Oh, Ang sinabi ng mga direktor, narinig mo lahat, hindi ba? Kaya lumabas ka. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. tatay, bakit ka ganyan ka gustong palayasin ako? Baka may konsensya ka? Ikaw, Sorry! Ginoong Santiago ay nandito kasama ang ilang miyembro ng Lupon nag-uusap tungkol sa mahahalagang bagay ng kumpanya. Isang tagalabas na walang alam ay dapat lumabas na ngayon. Kaya ako ang tagalabas? Sa ating dalawa, ikaw ang pinakawalang karapatan na umupo dito. Ikaw! tama na. Tapusin na natin ang pulong ngayon dito. Maaari nang umalis. Tatay, bakit nagmamadali? Hindi ba sinasabi mo lang na ililipat mo ang kalahati ng shares ng kumpanya kay Wanda? Alam ba ito ni nanay? Ano ba yung sinasabi mong kalokohan? Ako, sumasang-ayon ng asawa ko. Tigilan mo na ang pagsasalita ng kalokohan dito. Guwardiya, palayasin ninyo siya. Mga miyembro ng Lupon? Sigurado akong lahat kayo ay mausisa kung bakit ang aking biyanang lalaki ay hindi inililipat ang shares ng kumpanya sa sarili niyang anak na lalaki, sa halip ay sa isang taong walang kinalaman. Ngayon, sabihin ko sa inyo kung bakit.
Iyon ay dahil ang aking biyenang lalaki sa likod ng aking biyenang babae, Sako, natulog kasama si Wanda. At si Wanda ay buntis din sa anak ng biyenan kong lalaki. Ano? Buntis? Ikaw, kaya pala inilipat mo ang mga bahagi sa kanya. Ikaw, ginawa mo ba talaga ito? Sari, ang lakas ng loob mo. Lakas loob mo akong siraan? Seguridad, itapon siya sa labas. Siraan? Tatay, sa tingin mo wala akong ebidensya? Ano ang gusto mo? Paano nangyari ito? Totoo ba ito? Ikaw, Sari. Lakas loob mo akong bitagin. Diyos ko, totoo pala. Victor, paano mo nagawa ito? Peke iyan. Gumamit siya ng peke para bitagin ako tungkol sa akin at kay Wanda. Bitagin ka? Sige tatay, sabihin mo sa akin, kung wala kang relasyon sa labas ni Wanda, sabihin mo sa lahat bakit mo inilipat ang mga bahagi sa isang tagalabas? Ikaw! Sige, sasabihin ko sa iyo. Lahat ay dahil sa iyo. Lahat dahil sa iyo. Ikaw mangkukulam. Pinag-aaway mo ako at ang anak ko. Ngayon, hindi na ako pinakikinggan ng anak ko. Ang lahat ng kayamanang ito na iiwan ko sa kanya. Ano ang silbi? Oo, eksakto! Si Ginoong Santiago ay nakasaksi sa aking paglaki mula noong bata pa ako. Matagal na niya akong itinuring na sariling anak. Inilipat niya sa akin ang mga shares. Ano ang mali doon? Kayo dalawa ay imposible. Alam mo ba? Ano naman itong ulat ng pagbubuntis? Paano mo ito ipapaliwanag? Peke! Lahat peke! Wanda, sa tingin mo ba sa pamamagitan ng pagpunit nitong ulat ng pagsusuri sa pagbubuntis, matatakpan mo ang mga pangit mong ginawa? Sasabihin ko sa iyo, hindi pwede. Lahat, tingnan ninyo. Ikaw! Ikaw! Wanda, okay ka lang? Ginoong Santiago. Ang sakit ng tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital. Dali. Sari, kung may mangyari sa sanggol ni Wanda, hindi kita patatawarin. So si Wanda ay talagang buntis sa sanggol ni Ginoong Santiago. Sari, naglakas loob kang lokohin ako. Tatay, paano mo ako masisisi? Kung tutuusin, ikaw mismo ang nagsabi. Paano mo ito ibinato sa akin? Wanda, Victor, sa pagkakataong ito, tignan natin kung paano kayo makakalabas dito. Ginoong Santiago, kailangan namin ng paliwanag. Kapag nalaman ito, babagsak ang stock ng kumpanya, hindi ba? Victor, tingnan mo, sa normal na pagkakataon, ayaw ko talagang makialam sa usapin ng pamilya mo. Pero dahil umabot na sa ganito, kung hindi ka magbibigay ng makatuwirang paliwanag, walang aalis dito ngayon. Wala akong oras sa kalokohang ito. Umalis ka sa daan ko. Kahit ano pa man, kailangan ko munang iligtas ang sanggol. Bilis, tara na. Haharapin kita mamaya. Sina Nanay at Daniel ay darating na rito. Pakinggan muna natin kung ano ang sasabihin ni Nanay. Ano? Mangkukulam ka. Napakasama mo. Ikaw. Mukhang dumating ako sa tamang oras. Mahal, si Wanda ay may sakit sa tiyan. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Ipapaliwanag ko mamaya, okay? Ipaliwanag? Sa daan papunta rito, sinabi na sa akin ni Daniel ang lahat. Victor, ako ay asawa mo sa loob ng mga dekada at kaya mong gawin ang isang bagay na napaka hindi makatao. At ikaw, Wanda, ako ay lagi kang itinuturing na aking sariling anak na babae. At ito ang pagbabayad mo sa akin? Wala bang kahulugan sa iyo ang mga turo ng iyong mga magulang? Para akong isang tiyahin sa iyo, paano mo nagawa ang isang bagay na tulad nito? Ginang Santiago, ako. Sari, hindi ba sinabi mo lang na mayroon kang ipapakita sa akin? Ito lahat ay patunay ng relasyon niya at ni Tatay at ang ulat ng pagbubuntis ni Wanda. Gayon din, inabuso ni Wanda ang kanyang kapangyarihan at maling ginamit ang maraming pondo ng kumpanya sa isang kumpanyang balatkayo. Ngunit ang perang iyon sa huli, lahat ay napunta sa personal na account ni Wanda. Mahal, hayaan mo akong magpaliwanag. Peke lahat iyan. Gawa-gawa niya iyan. Sinusubukan niyang isangkot tayong dalawa. Wala kaming kasalanan ni Wanda. Ginang Santiago, Sari tiyak na may sama ng loob dahil minsan akong nanligaw kay Daniel. Mula noon ay may hinanakit na siya. Kaya gawa-gawa niya ang lahat ng ito upang saktan ako. At ang perang iyon ay para sa paglago ng kumpanya. Labis akong nasasaktan.
Victor, hindi ba dapat kang pumunta sa ospital? Sige, hayaan mo ang doktor na magsagawa ng kumpletong check-up sa kanya. Tingnan natin kung ang sanggol na daladala niya ay talagang sa iyo. Ano? Magiging tapat ako sa iyo. Ang sanggol na dinadala ni Wanda ay akin. Ngayon, lumayo ka sa harapan ko. Ikaw, bastardo ka. Ako. Nanay, Wala kang hiya. Ang anak natin ay lalaking may sapat na gulang. Paano kang nabulag sa ganyang mabuting babae? At dinadala niya ang iyong sanggol. sino ang tinatawag mong mabuting babae? Si Wanda at ako? Iyon ang tunay na pag-ibig. Hindi tulad mo, sa tuwing nasa kama. Para kang bangkay walang kislap. At nasusuka ako sa iyo. Ikaw. Tatay, may apo ka na. Sa isang batang babae, nagloloko ka? Wala ka bang hiya? Lahat ito ay dahil sa iyo. Kung hindi ka nakialam, hindi tayo makarating sa puntong ito ngayon. Victor, tigilan mo na ito. Tigilan mo ang pagiging hangal. Bilang isang shareholder, ito ay hindi katanggap-tanggap. Security, dalhin ang babaeng iyan sa ospital. Sino ang mangahas na hawakan siya? Tatay? Hindi pa huli para magbago ang iyong isip. Tigilan mo ang kalokohang ito. Huwag mo akong tawaging tatay. Wala akong anak na ganyan ka bastardo. Mula nang pakasalan mo si Sari, nawala ka na sa kontrol. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko balak ibigay sa iyo ang kumpanya. Huwag mong isipin na makukuha mo kahit isang sentimo mula sa aking kumpanya. Dali! Dalhin mo ako sa ospital. Ang sakit ng tiyan ko. Si. Sigurado ka bang siya ang nagdadala ng iyong sanggol? Tatay, sigurado ka ba na si Wanda ang nagdadalang tao sa anak mo? Ano bang sinasabi mo? Kasi may ebidensya ako na magpapatunay na si Wanda ay hindi nagdadalang tao sa sanggol mo. Ginoong Santiago, bilis tayo sa ospital. Kung hindi tayo aalis ngayon, mawawala ang sanggol. Si. Ibibigay ko na ang shares. Ang sanggol natin ang pinakamahalaga. Bakit nung marinig mong mayroon akong patunay, ayaw mo na ng shares? Kanina lang agresibo kang humihingi ng shares kay tatay. Tigilan mo na yung kalokohan. Sinasabi ko sa iyo, ang sanggol ni Wanda ay akin. Si, tingnan mo ito. Tatay, tingnan mong mabuti. Noong huli kang pumunta sa ospital, natuklasan ng doktor na nawala na ang iyong fertility. Kaya ang dinadalang bata ni Wanda talaga namang hindi maaaring sayo. Imposible. Lagi naman akong malusog. Paano nangyari iyon? Ginoong Santiago, huwag mo siyang paniwalaan. Ang test report niyang ito ay tiyak na peke. Halatang magaling naman ako sa kama. Alam mo naman, imposibleng baog ako. Tatay, hindi mo naman ako kailangang paniwalaan. Tingnan mong mabuti. Hindi ba ito ang ospital na pinuntahan mo dati? Ano? Totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwedeng pumunta ka at tingnan mo mismo. Ginoong Santiago, huwag kang maniwala sa kanya. Ang sanggol sa aking tiyan ay tiyak na sa iyo. Siya iyon! Nagdala siya ng pekeng ulat ng pagsusuri sa pagbubuntis para dayain ka. Ako nagsisinungaling? Wanda, noong araw na iyon, siya talaga ay sumama sa iyo sa ospital. Wala akong pagkakataon na pakialaman iyon. Ikaw, babae, hindi ba ako naging mabuti sa iyo? Ikaw na magandang sinungaling. Paano mo nagawang magsinungaling sa akin? Ginoong Santiago, hindi ko ginawa. Victor. Kaya sa wakas, sinabi mo na ang totoo, ha? Ididiborsyo kita. Papaalisin kitang walang anuman. Hindi, mahal. Ginang Santiago, mali ako. Talagang alam kong mali ako. Si Ginoong Santiago ang pumilit sa akin. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Lumayo ka. Nagplano ka at nagsabuatan upang akitin ang aking asawa at ubusin ang kayamanan ng pamilya Santiago. At ikaw, nagkukunwari kang isang banal na guro, ngunit wala ka kundi isang manlolokong parasito. Bawat isa sa inyo ay mas nakakadiri kaysa sa isa. Bakit kita patatawarin? Maghintay ka lang, magbabayad kayo. Sari, iiwan ko ito sa iyo. Mahal, pakinggan mo ako. Sabi, Nanay, hahatid kita sa labas. Babae ito. Ikaw ang pumasok sa aking kama. At maglakas loob ka na sinabi kong pinilit kita. Papatayin kita. Seguridad, pigilan sila! Sinira mo ang lahat. Bruha ka. Tatawag ako ng pulis dito. Pareho kayo, ang isa ay pinaghihinalaan ng pandarambong at panloloko. Ang isa ay ng pakikipagsabuatan at sinadyang pananakit. Walang makakatakas.
Narito ang mga detalyadong kontrata at bayarin. Sari, hindi mo ito maaaring isumbong sa pulis. Kung sumabog ito, ano ang magiging epekto sa imahe ng kumpanya? Yun lang. Ang pagtawag ng pulis ay masyadong makakasira sa imahe ng kumpanya. Mga miyembro ng lupon, dahil umabot na ito sa ganito, makikipagtulungan ako sa kumpanya upang mabawasan ang epekto hanggat maaari. Nagkamali sila at dapat silang parusahan. Victor, sa mga nakaraang taon ay maraming naiambag sa kumpanya. Alam niyang mali siya. Tatawag ng pulis? Sa tingin ko, hindi iyon kailangan. Kung tutuusin, si Victor ay iyong biyanang lalaki. Kung malaman ito, hindi rin maganda para kay Daniel. Mga miyembro ng lupon, sapat na iyan. Hindi. Kung malaman ito, sino ang magbabayad ng ating mga pagkalugi? Tama si Manalo. At sino ang magbabayad ng ating mga pagkalugi? Ikaw ba? Daniel anak. Anak, kausapin mo si Sari. Sari, kasalanan ko. Ako ang tunay niyang ama. Magkunwari na lang tayong hindi ito nangyari, di ba? Pwede pa rin tayong maging pamilya, di ba? Mahal, hayaan na natin yan. Nagdesisyon si nanay na hiwalayan si tatay. At saka, para sa kanilang mga dekada na pagsasama, hindi mo kailangang maging masyadong malupit. Anak, alam kong hindi mo gustong makita akong makulong. Alam kong mali ako. Aayusin ko yan. Kung isa sa alang-alang ang inyong mga dekada na pagsasama ni nanay, papayagan ko kayong dalawa sa pagkakataong ito. Pero sana kayong dalawa, huwag na kayong magpakita sa harap ng aking pamilya muli. Security. Ilabas sila rito. Siguraduhin walang makakakita nito. Sari, mamamatay ka ng napakasakit. Sinira mo ako. Hindi kita hahayaang makatakas dito. Halika rito. Mahal. Mahal? Tapos na. Hindi pa tapos. Paano si nanay? Sinabi ko sa'yo na tumigil ka. Wanda, hindi pa ako tapos sa'yo. Paano mo nagawang magsinungaling sa akin? Magsalita ka. Kaninong anak ang dinadala mo? Huwag mo akong hawakan. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi ka nagdrag ng mga paa mo, sa akin na sana ngayon ang kumpanya. Hindi dapat nangyari ito. Walang utang na loob. Wanda, lagi mong hinahabol ang pera ng mga Santiago. Tama, hinahabol ko ang pera mo. Ano pa bang gusto ko sa'yo? Edad mo? Kalinisan mo? Kawalan mo ng lakas? Wanda, papatayin kita ngayon. Anong ginagawa ninyong dalawa? Lumabas kayo ngayon o tatawag ako ng pulis? Huwag kang tumawag ng pulis. Mag-aayos ako ng gamit ko at aalis. Mahal, ayos lang ako. Hindi na natin kailangan pumunta sa ospital. Marami ka ng pinagdaanan kamakailan. Para sigurado, pumunta tayo sa ospital. Sige, okay lang. Paano mo nagawang sirain ang mga plano ko, bruha? Babayaran mo ito. Binabati kita, matandang kaibigan. Ang pag-unlad ng embryo ay maganda. Batay sa mga resulta, ikaw ay mga 6 na linggong buntis. Ano ang sinabi mo? Buntis ako? Tama, tingnan mo dito. Ito ang iyong sanggol. Mahal, ang galing! Magkakaroon tayo ng isa pang sanggol. Ikaw ang bayani ng aming pamilya. Matutuwa si nanay kapag nalaman niya. Binabati kita, pero sa unang 3 buwan, kailangan mong maging sobrang ingat. Siguraduhin marami siyang pahinga at bigyang pansin ang kanyang emosyon. At pumunta para sa inyong prenatal check-up sa tamang oras. Gagawin namin, doktor. Aalagaan ko ang aking asawa. Ang babaeng iyon ay buntis muli. Sari, sinira mo ang aking mga plano. Ipapadala kita at ang iyong anak diretso sa impyerno. Mga papeles ng diborsyo, inihahanda na ng abogado ang mga ito. Dahil siya ang may kasalanan sa kasal na ito, hindi siya kukuha ng kahit isang sentimo ng mga ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan. Nanay, Daniel, sinaktan niya ang asawa mo para sa babaeng iyon? Pinilit kang makipagdiborsyo at hindi nagdalawang isip na sirain ang ating pamilya. Mula sa sandaling iyon, hindi na siya karapat-dapat na maging ama mo. At ngayon sa iskandalong ito, muntik na niyang sirain ang kumpanya. Ano pa ang dapat pang hawakan? Sari, salamat sa Diyos at nandito ka. Kung hindi ka naging maingat at nailantad ang kanilang tunay na kulay, ang ating pamilya ay mauubos at sisirain nila. Mali ang naging pananaw ko sa iyo dati. Pasensya na. Nanay, tayo ay pamilya. Siyempre, poprotektahan ko ang pamilyang ito. Simula ngayon, ang ating pamilya ay lalong bubuti. sa ginawa ni Wanda sa pagkakataong ito, maaring makaharap siya ng oras sa bilangguan. Siya ang may kasalanan. Oh, sorry. Okay ka lang ba? Sinabi ni Daniel na pumunta ka sa ospital? Ayos lang ako, nanay. Medyo pagod lang kamakailan. Walang seryoso. Kaya,
pumunta ka ba nagpatingin sa doktor? Oo, nagpatingin ako. Sabi ng doktor si Leo ay maaaring magkakaroon ng kapatid na lalaki o kaya ay kapatid na babae. Talaga? Napakagaling! Magiging 4 na naman tayo. Binibining Santiago, batay sa ebidensyang ibinigay mo at sa sitwasyon ni Ginoong Santiago ngayon, sinusuportahan ng korte ang aming mga paratang. Makakapagpaglilitis na tayo sa lalong madaling panahon. Mangyaring maghanda ng mabilis. Gusto ko siyang hiwalayan at magiging patas na tayo simula ngayon. Sige, mag-schedule ng pagdinig ang korte sa lalong madaling panahon para sa isang kaso na may matibay na ebidensya. Mabilis ang proseso. Maghahanda na ako ngayon. Siya, Nanay, talaga bang papaalisin mo si tatay nang wala man lang? Daniel, balang araw, itong kumpanya ay magiging iyo. Ang pagiging mabait ay hindi magdadala sa iyo ng malayo. Mahal, napakaraming pagkakataon na ang ibinigay natin kay tatay. Hindi lang niya ito pinahalagahan. Sige, naintindihan ko. Nanay, bibili ako ng mga supplement para kay Sari. Ang mood ni Sari ay medyo pabago-bago kamakailan, na hindi mabuti para sa pagbubuntis. Sige na. Bigyan mo si Sari ng masarap na pagkain. Mahal, gusto ko ring maglakad-lakad at mag-ehersisyo. Sabay-sabay tayong lahat. Alagaan mo ng mabuti si Sari. Paano ko makakamit ang kanilang kapatawaran? Mahal, maghintay ka rito sandali. Kukunin ko ang kotse. Buwitre, pumunta ka sa impyerno kasama ang bastardo mong anak. Mamatay ka kasama ng iyong anak, bruha! Sari, mag-ingat ka. Tatay! Tatay! Okay ka lang? Tatay! Sari, kasalanan ko lahat. Mapapatawad mo ba ako? Tatay, huwag kang magsalita. Hayaan mo akong dalhin ka sa ospital muna. Huli na ang lahat. Anong problema? Hoy, bakit kayo nandito pa? Victor! Manabili ka sa akin. Pupunta kami sa ospital ngayon din. Elena, pinagsisisihan ko ang lahat. Pasensya na talaga. Patawad. Victor. Hindi ako iyon! Hindi ko ginawa iyon! Sumusumpa ako! Hindi ako iyon!